Hi guys! Maganda rin gabi. Welcome back po dito sa Gandara SRU channel for showbiz update. Andito na naman nga po akong muli nagbabalik ang nagmamaganda ninyong kachismosang Kim Pao. Wala na pong iba ang lukaret na si Gandara upang maghatid sa inyo ng latest update and fresh happenings patungkol kina Kim Chiu and Paolo Avellino. And para nga po sa gabing ito, ang tatalakayin natin pag-uusapan ay may kinalaman na dito, sa naaamoy natin nakasalan. Naaamoy nakasalan. So excited guys to share this video. And syempre, di ba, na-interview na ni Karen si Angelica, si Bella. Ngayon naman, hoping for Kim Chiu next. So pag-usapan natin ang lahat ng yan. Kaya naman tumutok lang po kayo hanggang sa dulo ng atin pong update para wala po kayong ma-miss. Pero po, bago ang lahat ng yan, sa mga di pa nakaka-subscribe dito sa ating channel, pakiclick lang po tayo nating subscribe button at notification bell na nariyan sa baba upang kayo po ay mag-i-updated at ma-notify tuwing may bago tayong chika at balita hinggil sa minamahal nating Kim Pao. Basta mga balita na may kinalaman, kina Kim Chiu and Paolo Avellino, sagot na nga po natin yan. Samantala, narito naman at unahin nating pag-usapan ang mga reaksyon ng ating taga-subaybay hinggil sa nagdaan nating mga updates. So, first comment mula po kay Ma'am Emelita Brayones Mercado. Shoutout sa inyo, Madam. Pag-usapan nga natin ang kanyang komento. Sabi niya dito, wala nang masabi yung mga bashers na yan. Ano yan? Pati kulto ginagamit na. Ang Kim Pao lansya ay solid. At support namin si Kim till end ng laban niya kay Lakam. Galit kami kay Lakam. Sinisira niya ang samahan nilang magkapatid nang dahil sa pera. Natural Lakam na magpapaimbestiga si Kim dahil siya ang nawalan. At hindi lang sarili niya ang pinangangalagaan niya, pati yung mga taong umaasa sa kanya. Thanks, Pao! Ikaw talaga ang sandalan at taong nakikinig sa lahat ng problema ni Kim. Malaking bagay ka sa kalungkutan ni Kim. Sana ay lagi mo siyang samahan hanggang sa dulo. Kita namin sa Showtime ang lungkot sa mukha ni Kim, pero dapat talaga lagi siyang nasa Showtime. Malaking bagay ang meron kang nakakausap at makitang masaya ang nasa paligid mo. At sana ay parati din siyang hatid sundo ni Pao. Naku, sana talaga para hindi po maramdaman ni Kim na siya po ay nag-iisa. Maganda talaga yung may nakakausap, lagi pong may kasama. Di ba hirap kasi yung sasarilinin mo lang yung problema mo tapos gusto mo pang i-isolate ang iyong sarili. Naku, kung ano-ano talagang papasok sa isip mo niyan. Naku, danas ko yun kapag may problema ako tapos mag-isolate, sasarilinin, walang kakausap sa'yo. Ay, talaga, kung ano-anong papasok sa isip mo. But, ayun nga yung natin, kagustuhan na mangyari kay Kim na lagi siyang busy, lagi may nakakausap, napapaligiran siya ng mga taong talagang hindi lang sinasabing mahal, kundi may kasamang gawa, may kasamang pagpaparamdam ng suporta. Yung talagang pinaparamdam sa yung mahal ka, not just in words, kundi may patunay, di ba, with actions. And malaking tulong talaga si Pao kasi kay Kim din nang galing. Sabi niya, ang dami niyang kwento, lahat talaga nang nangyayari sa buhay niya, sinasabi niya kay Paolo. Tapos tahimik lang si Pao pero nakikinig. Natatandaan ni Pao lahat ng sinasabi ni Kim. Tatandaan ni Pao lahat talagang alam niya. Even the smallest details talaga. So, ayun, at least panatag din ang Kim Pao lansya na alam natin na nasa tamang circle si Kim ngayong may problema siya. Talagang buhos po ang suporta
ng mga taong nagmamahal po sa kanya. Anyway, dumakoy naman tayo sa komento ni Ma'am Relay Denise de la Paz. Ayan, pag-usapan naman natin ang sabi niya rito, Miss Gandara. Habang pinapakinggan ko tong vlog mo, naiiyak ako. Naawa ako kay Kim. Sobra ang nangyari sa kanya. Grabe ang ginawa ng kapatid niya na si Lakam. Bakit nagawa ang ganun kay Kim? Pinagkatiwalaan. Sobrang bait kasi ni Kim. Miss Gandara, sana wag siyang iwan ni Paulo. Alam ko, kay Paul siya kumukuha ng lakas. Salamat sa mga kaibigan ni Kim na laging nandyan para sa kanya, especially si Melay, Bella, tsaka si Angke. Dagdag niyo na rin po si Bestie Darren na nandyan. Visible talaga ang support po kay Kimi. Naalala ko na naman yung message ni Melay, naiyak ako sa message niya. So, kung naramdaman ko agad yung sincerity nitong si Melay, yung kanyang concern, pagmamahal, suporta kay Kim, for sure, doble yung nararamdaman ni Kim na she's surrounded ng pagmamahal. Ano po, kaya don't worry guys, maraming nagmamahal kay Kim Chiu. Ano po, kaya huwag niyong masyadong stressin ang inyong sarili. Ang gawin po natin, ipag-pray na yung laban ni Kim Chiu hindi natatapos sa pagsampayan ng reklamo. Siyempre, kailangan labanan talaga yan. Hindi porket ikaw yung nagsampa, mananala. Ikaw na yung wagi. Diba? Kaya ipagpatuloy lang po natin ang pagdadasal. Kailangan labanan talaga yan para talagang siya po yung manalo dito. Kasi kawawa naman si Kim kung sa kabilang partido pa po makukuha ang tagumpay. Mawawalan po ng hustisya. Talaga yun nangyari kay Kim. Kaya, idin po natin ibuhos yung ating energy. Ano po, pag-pray din natin araw-araw si Kim Chiu at ang kanyang laban. Samahan po natin siya. Samantala, sabi naman po ni Ma'am Helenita Catalasan, ayan, magandang gabi po sa inyo. Hello Gandara, thanks for supporting Kim Pao. Napanood ko si Kimi sa It's Showtime. Kaya kay Chika Patrol, isang fan ni Kim Chiu at vlog ni Kimi ang sinasabi niya at nakikita namin in person si Chika Patrol in person pag nagbablog. Kayo Gandara and Ders, di namin kayo nakikita. From Paris, France. We are praying for you Kimi and dami ko ng comments na hindi mo binabasa. Lord, love you. And God will never leave you. God bless you, Kimi. Gandara, naririnig ko yung baby mo umiiyak. God bless you, Gandara. And God bless Kim Pao. Yes po. Minsan kasi talaga, alam nyo yun, nagbanata sa akin, nasakitin. But anyway, ayun, that's the reason why. Kasi mayroon pong makulit sa atin pong paligid. Hindi, I want to be hands-on naman po kasi even working, even updating sa inyo sa Kim Pao. So, pagpasensyahan nyo na. Malay nyo, isang araw mambulaga tayo. Anyway, eto naman, about nga po dito sa hindi ko nababasa yung iba yung mga comments. Nako, pasensya na po kayo sa mga hindi ko na, yung nakakaligtaan kong comments kasi hindi talaga natin kaya lahat-lahat. Pero na lang siguro kung mag-update tayo ng 10 araw-araw para mabasa ko lang lahat. Ano po. Pero ginagawa ko yung best ko. Thank you so much, Ma'am Helenita Catalasan. Ayan na. Muli, alam niyo, na-miss ko nga rin yung mga comments yun, yung mga OG natin na subscriber. Ayan, mga talagang simula ng China sa atin nakasuporta at nakasubaybay. Anyway, shoutout po sa inyo and sa lahat ng nanonood ngayon. Kung hindi ko man po mabasa yung mga comment niyo, shoutout na lang po. Ayan, ano man ang ginagawa nyo ngayon at kung nasaan man po kayong sulok ng mundo ngayon. Anyway, ayan, dumako na po tayo dito sa ating pinaka-update ngayong gabing ito. Unahin nga po muna natin pag-usapan yung tungkol dito kay Miss Karen Davila sa vlog. Nako,
Ito nakaraan nga, di ba, na-featured niya po si Angelica Panganiban and si Bella. So, sabi dito, just finished watching Karen Davila's vlog featuring Angelica Panganiban. Done na rin with Bella. Sana si Kim Chiu soon para complete ang Becky. Someday, when Kim is ready, she deserves that kind of platform to share her story. Totoo po yan talaga. And I think it's time. It's time kasi bagay talaga kay Kim yung ganitong klaseng platform. Ma-share niya yung kanyang story, ma-interview siya, yung iba pang side ni Kimi. Makita po natin. Iba kasi napapanood nating personal vlog ni Kimi sa kapag ka-in-interview siya. Kasi talagang mahuhugot si Kim Chiu dun diba? So, marami pa tayo na malalaman pa. And syempre, yung ibang mga tao kay Kim, malay nyo maging daan din to para mabawasan ang mga bashers ni Kim Chiu para malay nyo maanuhan po sila. Buhusan ng malamig na tubig at mahimasmasan sa totoong Kim Chiu na kanilang binabati. Kasi minsan kasi nami-misinterpret lang, ganyan. So, ayun, it's time for, I think, talaga, para umano si Kim Chiu sa ganitong klaseng platform, like Karen Davila's vlog. So, ayan, sana nga kasi tapos na si Angelica P, tapos na rin po si Bella. So, Kim naman sana, para yung magbe-best friend, complete na. Diba? So, daming nag-aabang. Miss Karen, baka naman, invite nyo naman po si Kim next. Daming nag-aabang. Sa amin, Tyla, dumako naman tayo dito sa picture, dito sa shot na to ng Kim Pao. Grabe si Pao kung makatingin sa daliri ni Kim na para bang excited na siya na makita na mayroon na tong suot-suot na singsing and finally matatawag niyang Mrs. Avelino. Hoy, grabe, tingnan niyo naman talaga yan. Tingnan nyo si Pao Avelino kung makatitig talaga. Parang ready na talaga mag-asawa. Ready ng pakasalan si Paolo. Ano kaya nasa isip ni Paolo? Soon, may sing-sing na. Huy, grabe! Soon, masusuot mo na ang patunay na ikaw ay isa ng Avelino. Ay! Ano kaya nasa isip ni Pao? Parang bagay sa kanya ang wedding ring. What if bigyan ko na siya or mag-propose na ako? Grabe, dami ko naiisip talaga. Kasi ba naman, perfect talaga. Ganda ng shot na to. OMG. Sige na, Paolo. Tuloy mo na yan. Sige, Pao. Ako ang iyong konsensya at sinasabi ko sa'yo na eto na. Kung hindi ngayon, kailan pa? Ako yung iyong konsensya na sinasabing, kung hindi ngayon, baka maunahan ka pa ng iba, baka pagsisihan mo pa. Uy, grabe! Lakas makakonsensya. Anyway, yes, sana soon. Oh my gosh, guys, ano lang to dilulo ko lang, advance lang talaga akong mag-isip. Pero what if? What if nga yun pala talaga nasa isip ni Paolo? OMG, isa talaga ako sa malaloka. To the max talaga. Grabe. So, ayan, sana. Magkatotoo ang aking mga winika. In God's perfect timing, in God's will. Ayan, sige na, Pao. Talagang bagay sa kanya ang wedding ring. Kaya, isuot mo niyan, mag-propose ka na ngayon din. Huy, inutusan ba naman? Anyway, hanggang dito lang muna ating update. Maraming salamat po guys sa inyong pakikinig. Kita-kits po muli sa mga susunod pa nating chikas. Maraming pong salamat.